Balita Iglesia sa 7 simbahan mula sa Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Sa programang kasangganin ninyo sa mga katotohanan ng buhay, sabay-sabay natin ipagdiwang ang himala ng langit. At ito ang inyong mga kwentong buhay sa loob ng 7 Palabras. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo sa Semana Santa? Diyos ko! Bakit nangyayari sa akin ito? Napakasakit. Kaya lang siyempre, as human being, at alam natin na tayo lahat hirap. Mahal ko. Matawag ko. Sa lahat kompleto na, bakit bigla mo binawi ang lahat? May mga pangyayari sa ating buhay na nag-uudyok sa ating pagtanong. Bakit nga ba tayo tila pinarurusahan ng langit samantalang tayo naman ay nagiging tapat sa Kanya? Hindi ba't nangyari na rin sa inyo yon? Na dahil sa dami ng dagok sa buhay, ay tila tayo na'y nanunumbat sa Panginoon. Tulad na lang ng mag-asawang si Joe at si Abet, sagrado katoliko, at hindi naman ipinagdamot sa kapwa ang tinamong yaman sa buhay. Pero, nang bumagsak ang kanilang kabuhayan, ay bigla pang tinamaan ng sakit na kanser si Mrs. Ang hinanakit ng mag-asawa, Ama, bakit mo ako pinabayaan? At ito ang ika-4 na huling salita. Namulat ang mag-asawang Joe at Abet Balan sa isang simpleng buhay. Kaya, nang simulan nilang bumuo ng pamilya, sinikap nilang maibigay sa mga anak ang hindi nila natikmang ginhawa sa kanilang sariling buhay. Nagsikap si Joe na umangat sa pamamagitan ng pagiging marino sa loob ng mahigit 30 taon. Ang misis naman niyang si Abet, nagtrabaho din sa opisina. Pero nang magsimulang dumami ang kanilang mga anak, ay mas piniling asikasuhin na lamang ang mga ito. Pangarap pa naman mabigyan ko lang yung maganda kinabukasan ng mga pamilya ko. Kasi mahirap din kami. Kaya gusto ko rin nga umangat. Naging matagumpay ang mag-asawa sa pagkataguyod sa 6 nilang anak na pawang mga lalaki. Naging masagan ang kanilang kabuhayan sa palit ng pagkikis na malayo ng amang si Joe. Nakapagpundar sila ng sasakyan at mga gamit sa bahay. Nakabili ng ilang mga lote. Napag-aral sa maayos na kolehiyo ang mga anak. Naibigay ang mga pangangailangan at ilang luho. Mare, pakiabot na kay Father itong tulong namin mag-asawa. At kahit gumandang estado sa buhay, hindi sila nakalimot na sumaklolo sa mga umaamot na tulong. Pero tulad ng karagatan na naging pangalawang tahanan ni Joe, inalon ng pagsubok at kamalasan ang kanilang buhay. Madaling araw ng Agosto taong 2002, nang magising sila dahil sa apoy na lumamon sa buo nilang kabahayan. Nauwi sa abo ang 30 taong pinagsumikapan ng mag-asawang si Joe at si Abet. At sa kanilang pagtingala sa langit, hindi na nila napigilang manumbat. Sila na nga ang nagbigay sa kapwa, sila pa ang binawian. Yung pala, ito ay simula pa lamang ng kanilang mga pagsubok. Bago pa lamang nahahawi ang usok ng dinanas na trahedya, nadiskubre ni Abet ang isang bukol sa kanyang kanang dibdib. Nasa stage na pala ng kanser at kailangang agad tanggalin ang kanan niyang dibdib. Malaking tampo sa Panginoon ang naramdaman ni Abet ng mga sandaling yon. Sabi ko, God, ano pa man ang gusto mo mangyari sa buhay namin? Sabi ko ngayon nga. Lahat kompleto na. Bakit bigla mo binawi ang lahat? Parang ganun ba? Kaya, hindi ko alam. Kaya sabi ko, ano ang gusto mo mangyari? Nagkaroon kayo ng buhay na marangya dati, tapos biglang bumagsak, naabutan niyo yon. Ano yung pagkakaiba? Yung comfort zone mo, naiiba, nawawala. Iba yung feeling, nandun lahat ng gamit mo, lahat ng ari-arian mo, na nawawala.
Naramdaman nyo ba yung paghihirap ng mga magulang nyo na nawala na nga yung kabuhayan, nagkasakit pa yung mama mo? Siguro na nagkaroon siya ng question kay God kung bakit nangyari. Hindi mawalay sa isip ni Abet na tila pinabayaan na sila ng Diyos. Pag nandyan sila, strong ako. Kasi wala na dito yung father nila, tapos ako mag-weak pa din ako. So, kailangan ipakita ko talaga sa kanila na kayang-kaya ko. Pero deep inside, umiiyak na talaga ako. May konting alitan, magkakapatid, pero natural lang siguro yun dahil nag-a-adjust kami sa bagong pamumuhay namin. Ako nag-away-away din kayo. Iniintindi namin ang isa't isa. Kasi nga, sa nangyari, kailangan namin magdamayan. Pilit na kumapit ang pamilya sa bawat isa. Mas naintindihan ang kaloob ng Panginoon. Gaano kahalaga ang mga kapatid at pamilya sa ganitong pagkakataon na matindi yung pagsubok? Kasi yung mga kaibigan, nandiyan sila pag meron ka. Pero pag wala na, talaga ang pamilya mo na lang ang nasa sayo. Kanila ka huhugot ng lakas. At si Joe at Abet, patuloy na nananalig na kung may pagdurusa, kasunod na nito ang ligaya. Basta nagtitiwala ka lamang sa poong makapangyarihan sa lahat. Dahil hindi daw niya tayo pababayaan.